Philippine National Police sa mga ahensya ng gobyerno na may natatanging papel na ginagampanan para sa welfare ng bawat miyembro nito. Kaya naman pinagbubuti nila ang pagbibigay ng serbisyo hindi lamang sa ating mga mamamayan, kundi pati na rin sa mga Police Non-Commissioned Officers o PNCO na pinamumunuan nito. Tungayan po natin ngayon ang papel na ginagampanan ng isang Chief Executive Police Officer o CESPO sa organisasyon sa katauhan ni SPO4 Martin Bolivar Jr. Men expect the officers to be models of rectitude, passionately dedicated and not the go-along to get along type. Ito ay isa lang sa mga panuntunan na isinasabuhay ni SPO4 Martin Flotildes Bolivar Jr. bilang Chief Executive Senior Police Officer ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas at bilang ika-4 na naluklok sa posisyong CESPO. Alam niyang hindi biro at madali ang mga nakaatang na responsibilidad sa kanyang balikat sa pagiging tagapagpasunod sa bawat miyembro ng pulisya mula Police Officer 1 hanggang Senior Police Officer 4 o lahat ng Police Non-Commissioned Officer. Ito ay hindi niya alintana, sa halip ay buong puso, husay at tapang niyang hinaharap ang bawat pagsubok at mga aksyon na kanyang isinasagawa upang mapatupad ang kanyang tungkulin sa organisasyon. Kinapanayam namin si SPO4 Bolivar Jr. kung ano nga po ba ang kanyang naging advantage sa mga nakatunggali sa pag-a-apply. Siguro ang unang-unang nilalamang ko sa kanila ako na yung pinaka-most senior sa kanila. At the same time, mas marami akong karanasan sa kanila sa paghawak ng personnel kasi ako C2C pala ako, parang ngayon PU2 nung araw naging detachment commander na ako ng Kalinga Apayao sa isang lugar sa Kalinga Apayao. So mas marami akong karanasan kaysa sa kanila na at the same time sa mga admin works, mas nakakalamang ako sa kanila kasi pinagmamalaki ko na sa Office of the Chief PNP ako na nandoon yung mga papel na napakahirap at napaka-exclusive talaga na mga papel na yun na dapat na trabahuin namin doon sa office ni Chief PNP. Ang mga katangian na iyan ang nagsisilbing isa sa basihan kung bakit nga po siya ang tinalagang CESPO ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ikinuwento din ni SPO4 Bolivar Jr. ang mga proseso na kanyang pinagdaanan bago pa man siya natalaga bilang CESPO. Nagkaroon ng seleksyon at ipirinasis ng DPRM. Nagkaroon ng butuhan at nandoon yung mga criteria din na hinahanap nga ng DPRM. At least degree holder ka at 2 years na lang yung remaining ng serbisyo mo na gano'n. At yun ang lumamang ako doon sa na yan at saka yung karanasan ko na may mga duty ako sa field talaga na saka yung humawak na ako ng mga tao na nagkaroon din kami ng mga kailangan may schooling ka ng leadership course. Yun ang importante doon. Bali kami 11, so hanggang sa lumalapit yung yung iba nagwi-withdraw sila. Hanggang sa 9 na lang kami na naglaban. Doon sa naglaban na yun doon ko na-realize na maraming sumusuporta sa akin kasi out of yung kalaban ko, may 0, mayroong 5, 7, ako 25. So doon ako lumamang sa kanila. Bukod pa riyan, upang lubos nating makilala si SPO4 Bolivar Jr., ano-ano nga ba ang kanyang mga pinagdaanan at karanasan sa pagsiserbisyo bilang isang alagad ng batas. I'm formerly member of the DIPANG Philippine Constabulary at nakapasok po ako ng military noong August 1980.
member of the 52nd PC Battalion, PC Brigade. And also the different part of the Philippines, particularly in Kalinga, Apayao, during the time of Father Balweg, 1982-83. So, hanggang sa mapunta ako ng Camp Crame noong 1985. Up to now, dito na ako sa Office of the Chief PNP. Diyan ako nagsimula sa Office of the Chief PNP noong 1987. So, naabutan ko rin yung 1986 sa EDSA Revolution. So kami kasama ko sa nagdepende ng Camp Crame noong that time. At dahil na rin sa kasipagan at dedikasyon niyang inilalaan sa pagtatrabaho, siya ay naglingkod rin ng serbisyo sa ibayong dagat. Ito kami yung mga volunteer na nag-volunteer papunta sa Cambodia. Hindi namin alam ang pupunta namin, pero dahil sa karanasan namin na galing na kami sa field, malakas ang loob namin na mag-apply sa Cambodia noong araw. Kaya pagdating namin doon, hindi ko alam na gano'n pala, may mga panakanak ang magputukan pa rin doon sa Cambodia. Pero dahil may karanasan naman tayo sa field, hindi namin dinalintana yan. Bilang bagong talagang sespo ng organisasyon, inalam din namin kung ano-ano ang kanyang mga adhikain at programa para sa mga Police Non-Commissioned Officers o PNCO. Ang pangunahing adhikain ko yung magkaroon ng unity ang PNCOs saka teamwork. Kasi saka yung disiplina ng bawat PNCOs, yun ang kailangan kasi naniniwala ako, ang pulis disiplinado, hindi ka talaga makakagawa ng anumang pinagbabawal sa pamunuan, lalo na yung mga illegal, at maiisip mo lagi yun pagka disiplinado kang pulis. Ang binabalak kong mga project is para mapaganda yung natin ang kapulisan, lalo na yung mga PNCO natin, magkaroon ng competence yung bawat isa para lalong lumakas yung natin ng PNP at maiangat yung kanilang mga nalalaman. At the same time, yung mga kanilang mga pribilehyo sa PNP na doon sa moral and welfare, kailangan maiangat sila ng ating pamunuan. Ano-ano nga ba ang mga prinsipyong pinanghahawakan ni SPO4 Martin Flotildes Bolivar Jr. bilang isang leader? Sa akin kasi ang pinakangpuhunan ko lang sa serbisyo kung maging low moral lang, low profile lang ang isang dapat sa isang pulis. Kasi pagka low profile ka lang ng tao, pulis is maraming susuporta sa iyo at mabait kang tao, maging approachable ka, hindi kayong pagka may nag-approach sa iyo, hindi ka na malapitan kasi isa kang para tingin pa lang sa iyo, matapang ka o hindi ganoon. Ang sa akin, maging low profile lang. Ang kanyang magandang pag-uugali ay tunay na kahanga-hanga at nararapat talagang pamarisan ng bawat miyembro ng hanay ng pambansang pulisya. Bukod pa riyan, isa rin sa kanyang madalas na pinapaalala na ang isang pulis ay dapat na pinapanatili ang disiplina sa sarili sa pagsiserbisyo. Ang kanyang payo para sa mga baguhang pulis. Ang may papayo ko lang doon sa mga nagsisimula pa lang na mga junior PNCO natin, na maging gampanan nyo lang yung dapat na sinumpahan natin sa serbisyo natin para marating natin ang gusto nating marating. Kung hindi man nyo mararating yung naging pinalalagyan ko,
at meron pang gusto kayong marating at mag-official pa kayo, kailangan siguro pagbutihin natin, hindi tayo gagawa ng mga illegal or nakakasama sa ating organisasyon. Kasi sabi ko nga, ang unang-unang tinatamaan dyan ang organisasyon natin pagdating sa may nangyari na illegal o pangungutong dyan o may hindi tamang trabaho sa atin sa pulis. So, palagay ko naman yung narating ko ngayon, kung hindi man mag-opisyal, mararating nyo na ano. At lalong-lalo na doon sa atin na mga bago pa lang, kailangan disiplina talaga. Disiplina ang kailangan. Ang mensahe naman niya sa lahat ng mga pulis na patuloy na nagbibigay ng di matatawarang serbisyo. Ang maipapayo ko sa lahat ng PNCOs na almost 130,000 yata na PNCOs, ang maibabahagi ko sa kanila at maipapayo sa kailangan alagaan ninyo ang mga serbisyong inumpisahan at yun ay mapapakinabangan in the future, lalo-lalo na sa family nyo. At isa pa, at pagka gumawa kayo ng kalukuhan, unang-unang naapektuhan yung ating ahensya na sa PNP, pangalawa yung ating pamilya at yung ating mga kamag-anak. Kaya ang payo ko lang sa kanila, kung ano yung mga tao na ay yung mga dapat serbisyon natin, particularly doon sa mga mamamayan, maging mapag-serbisyo tayo sa kanila ng tapat at makatotohanan. Bilang katrabaho, talaga naman hindi rin matatawaran ang kanyang pakikipagkapwa-tao. Ang kabaitan at galing sa pakikisama ay talaga naman nagbunga sa mga dati niyang nakatrabaho. Si newly installed na SESPO natin ay isang very soft-spoken person. At sinisiguro niya sa trabaho, sa pagiging professionalism. At very siya sa disiplina. Lalo na doon sa programa ni Chief PNP. Yung kanyang Code P. Isa rin sa nagbigay ng saloobin bilang kaopisina ay si SPO4 Crispin Punzalan, ang Deputy SESPO. Ito po masasabi sa ating pong bagong SESPO PNP, SPO4 Martin Porteldes Bulbar Jr. Siya po ay napakabait na SESPO na pagalang-galang. At titinan niya ang moral welfare ng mga lahat ng mga PNCO sa lahat ng police throughout the Philippines. Wala po akong masasabi sa kanyang leadership. Talagang siya ay deserving bilang maging SESPO PNP. Napakabait po niya. Tinitinan niya po ang moral welfare ng mga tao. At lahat po ng pumapasok sa aking opisina, kanya pong in-entertain. Wala po siyang pinipili. Bata, matanda, babae at lalaki, welcome sa kanya. Kaya po ang aming opisina, sa aming pong SESPO, welcome po sa amin lahat ang mga tao. Dahil po sa kanyang magandang leadership, kami po lahat ay magiging isang huwaran ng PNP. Ang lahat ng yan ay isang indikasyon kung gaano kabuti ang kanyang puso. Isa rin sa nakasama sa serbisyo ay nagbahagi ng kanyang karanasan noon bago pa man siya umupo bilang SESPO. At saka si Chief Molibral, hands-on yan. May siya sa tao. Okay? Mabait siya sa tao. Pag tinitignan mo siya, akala mo napaka-stricto niya, tapos parang napakahirap i-approach. Kasi nga, madalang siyang ngumiti. Pero, hindi naman pala, sa trabaho lang pala talaga yun. Kasi sabi nga ni Carol, hands-on lang talaga siya. Gusto niya, walang mali dun sa mga ginagawa namin. At lagi siyang lagi na kami chine-check din sa trabaho namin dati sa taas. Pero hindi naman yun hindi naman lang yun ang dapat
ninyong malaman kay Chief Bolivar. Dapat maraman mo din na isa siyang napakabait na tatay sa amin, lalo sa amin makukulit na tatlo. Tsaka seryoso niya. Police! Congratulations! We love you! Si SPO4 Bolivar ay isang huwarang pulis na buong puso naglilingkod sa kapwa niya mga miyembro ng pulisya at sa publiko. Ang kanyang mga tinatagray na katangian bilang alagad ng batas ay tunay na sumasalamin sa isang mapagmalasakit na pulis na walang pag-iimbot kapwa para sa ikabubuti ng lahat tungo sa serbisyong makatotohanan.